Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Yo, class! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagkakamag-anak or kinship sa Timog Silangang Asya. You know, family is life. Hindi lang sa atin yan, kundi sa buong Timog Silangang Asya. Dito, ang pamilya at ugnayan sa kamag-anak ay sobrang importante. From extended family to community vibes. Lahat yan konektado. Now, tingnan natin kung paano nila pinapahalagahan ang real OGs ng pamilya. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ang ma-explore ang konsepto ng kinship o pagkakamag-anak sa Timog Silangang Asya. Ang maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa kultura, tradisyon, at araw-araw na buhay. At syempre, ang maikumpara ang pagkakamag-anak sa ibang bansa at sa ating sariling karanasan. Ready na ba kayo? Let's go! Basahin natin to sabay-sabay. Are you ready? Kasanayang pampagkatuto. Naiuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya, at kasarian, kinship, family, and gender sa Timog Silangang Asya. Mga layunin. A. Naiuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak or kinship sa Timog Silangang Asya. B. Ipinapakita ang pagpapahalaga sa kultura ng pagkakamag-anak sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya. C. Nakagagawa ng roleplay na nagpapakita ng ugnayan at tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya sa isang sinaunang komunidad. Let's throw it back real quick. Alalahanin natin ang last topic para on point tayo today. Game? Let's flex those brain cells. Kaya naman, it's review time. I-level up mo na yan. And now, let's make learning more exciting. Whoever the bottle points to, sagot mo na yan. Let's test your knowledge and have fun while doing it. Ready na ba kayo? Game na! Let go! It's time for Flip the Bottle. Alright mga Bessie, it's time for Let's Flip the Bottle. Time to show off your skills. Ito ang kailangan gawin. Ang mga mag-aaral ay gagamit ng isang bote. Ito ay kanilang iahagis upang mapatayo ito. Kapag hindi napatayo ang bote, ang mag-aaral ay sasagutin ng katanungan na inihanda ng guro. Kapag napatayo naman nila ang bote, sila ay ligtas sa katanungan at bibigyan ng simpleng reward or pabuya. Let's Flip the Bottle begins. Pause ang video para sa game na to. Unang katanungan. Ano ang pagkakaiba ng pagkakamag-anak at pamilya? At paano ito nakakaapekto sa relasyon ng mga tao sa isang komunidad? So, think about your cousins, titas and titos. Do they count as family or just relatives?
How do they help in your community life? Isip-isip at sagot-sagot. Go! Ikalawang katanungan. Paano nakakatulong ang pagkakamag-anak sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya? Isipin niyo to, no social media dati, pero strong pa rin ang connection. Bakit kaya? Time to answer! Ikatlong katanungan. Ano ang papel ng bawat miyembro ng pamilya sa sinaunang lipunan at paano ito naiiba batay sa kasarian? Lodi ba si tatay? Or ilaw ba ng tahanan si nanay? May task din ba si ate, kuya at bunso? Let's find out! Sagot na! Ikaapat na katanungan. Bakit mahalaga ang papel ng bawat miyembro ng pamilya sa sinaunang lipunan? At paano ito naiiba batay sa kasarian? So, who does what? And what division of labor ba? Equal kaya noon? Let's spill the tea on ancient family life. You've got 5 seconds. Ikalimang katanungan. Paano naiimpluwensyahan ng kasarian ang posisyon ng mga lalaki at babae sa sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya? Sige nga, isipin ninyo. Sino kaya ang leaders noon? Sino naman ang mga nasa bahay? Fair kaya ang roles nila? Let's break it down. Sagot na! Alright mga beshi, tapos na ang warm-up. At it's time na para sa aralin ng pagkakamag-anak sa Timog Silangang Asya. Let's learn, connect, and relate. Ready na? Game na besh! Simulan natin to. Oy! Solid yung game kanina. Pero, anong natutunan natin? Let's look back, connect the dots, at i-relate na sa lesson. It's not just fun, may aral din yan. Ready na ba kayo? Narito na ang picture analysis. So class, tingin-tingin muna. Hanapin ang real family vibes. Yung may kultura, tradisyon, at Asian feels. Let's spot the legit Southeast Asian family. Alin sa mga larawan ang mga nagpapakita ng pamilyang Asyano na matatagpuan sa Timog Silangang Asya? Ating sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, batay sa ipinakitang mga larawan, ano-anong larawan ng pamilya ang magkakamuka at alin ang kakaiba? Ikalawa, sino-sino ang mga kasapi ng pamilya at ano ang kanilang tungkulin at responsibilidad? Ikatlo, ano-ano ang maaaring maging batayan para malaman ang kamag-anakan ng mga Asyano sa Timog Silangang Asya? At ikaapat, sa iyong palagay, kaano kahalaga sa mga Asyano sa Timog Silangang Asya ang kanilang pamilya? Let's go mga word wizards!
Let's learn new words. May new power. Dagdag kaalaman, dagdag karunungan. Let's level up! Nandito na ang bokabularyo mo, palalawakin ko. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat pangungusap. Ito ay ugnayan ng mga tao sa isang pamilya o angkan. Maaaring sa pamamagitan ng dugo o kasal. Clock's ticking. 5 seconds. Ang tamang sagot ay pagkakamag-anak or kinship. Malaking pamilya na galing sa iisang ninuno. Ano ito? 5 seconds left. Ang tamang sagot ay angkan. Ayos o pagkakaorganisa ng mga tao sa isang lipunan ayon sa kanilang tungkulin at katayuan. Alright class, think fast. 5 seconds. Ang tamang sagot ay estruktura ng lipunan. Pagkilala sa parehong pamilya ng tatay at nanay. 5 seconds. Ang tamang sagot ay bilateral. Pagkilala sa ugnayan batay sa lahi ng ama. 5 seconds left. Ang tamang sagot ay patrilineal. Pagkilala sa ugnayan batay sa lahi ng ina. Sagot na! Ang tamang sagot ay matrilineal. Ito ay pagsasama o pakikipag-ugnayan ng dalawang pamilya o grupo upang magtulungan. 5 segundo para sa inyo. Ang tamang sagot ay alyansa. Pinuno ng barangay sa sinaunang Pilipinas. Clock's ticking. 5 seconds. Ang tamang sagot ay datu. Mataas ang katayuan sa lipunan, kabilang sa pamilyang may dugong bughaw o pinagmulan ng mga pinuno. 5 segundo. Ang tamang sagot ay maharlika. Isang lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao. 5 seconds. Ang tamang sagot ay pamayanan. Tumukoy sa papel ng babae at lalaki sa lipunan. Ready? Ang tamang sagot ay kasarian. Mataas ang katayuan sa lipunan, kabilang sa pamilyang may dugong bughaw o pinagmulan ng mga ninuno. 5 segundo. Ang tamang sagot ay dowry o
bigay kaya. Ready na ba kayo, class? Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Naiuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak o kinship sa Timog Silangang Asya. O mga besh, hindi lang basta pamilya to. Malalim ang koneksyon ng kinship sa kultura, power at kabuhayan noon. Silipin natin kung paano naging family matters ang society sa Southeast Asia. Pagkakamag-anak at estruktura ng lipunan. Sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya, ang pagkakamag-anak ay isang pangunahing aspeto ng kanilang estrukturang panlipunan. Ang mga ugnayang pagkakamag-anak ay nagbibigay ng pundasyon para sa pamumuno, kalakalan at alyansa sa pagitan ng mga angkan o pamilya. O diba, family's life and power. Ang pagkakamag-anak, ang puso ng lipunan. Dito, nanggagaling ang mga leaders. Gumagana ang kalakalan at nabubuo ang alliances ng mga angkan. Kaya, kung close kayo ng family mo, legit, may power ka noon. Ang mga pinuno ng sinaunang lipunan ay kadalasang nagmumula sa malalaking angkan o pamilyang may mataas na katayuan at koneksyon sa komunidad. Ang leader vibes noon? Dapat connected ka. Sa sinaunang Southeast Asia, ang mga pinuno ay usually galing sa big family, yung may status, yaman, at solid connections. Kung elite ang angkan mo, malaki ang chance na ikaw ang next leader. Nepo baby, but make it ancient version. Pag-usapan naman natin ang sistema ng pagkakamag-anak. May tatlong pangunahing sistema ng pagkakamag-anak sa Timog Silangang Asya. Bilateral. Kinikilala ang parehong linya ng ama at ina na nagpapakita ng pantay-pantay na halaga ng mga kasarian. So, parang equal rights family edition. Sa sistemang bilateral, pantay ang sides ni mama at papa. Parehong kinikilala ang angkan ng nanay at tatay. Gender equality, meron na yan noon pa. Patrilineal. Nakabatay ang ugnayan sa linya ng ama. Nakaraniwan sa ilang bahagi ng mainland Timog Silangang Asya tulad ng Vietnam at Thailand. So, daddy side rules. Dito, ang angkan ni Papa ang main focus. Siya ang basihan ng apelyido, mana, at power moves. Common to sa mga bansa like Vietnam and Thailand. Literal na, father knows best. Matrilineal. Nakabatay ang ugnayan sa linya ng ina. Isang natatanging sistema na matatagpuan sa ilang lipunan tulad ng Minangkabau sa Indonesia. Matrilineal naman to, guys. Ibig sabihin, kay mama ang power. Dito, umiikot ang family ties. Gaya ng sa Minangkabau sa Indonesia. Queen moves, diba? Pagkakamag-anak sa sinaunang Pilipinas. Sa sinaunang Pilipinas, ang barangay ay binubuo ng pamilya na magkakamag-anak o magkaalyado. Ang datu or pinuno ay karaniwang nagmumula sa isang pamilyang may dugong maharlika. So, ang barangay noon, pamilya plus allies, magkakamag-anak or magkakaalyado. Solid ang samahan. At syempre, ang datu.
Usually, galing sa royalty bloodline, aka Dugong Maharlika. Sila ang OG leader ng bayan. Ang pagkakamag-anak sa mga pamilya ay isang mahalagang aspeto sa pagpili ng mga pinuno at sa pagpapatibay ng ugnayan ng barangay sa mga karatig na barangay. So, ito yung tinatawag nating family ties. Siyempre, power moves din. Sa sinaunang barangay, ang pagkakamag-anak ay susi sa pagpili ng pinuno at siyempre, sa pagbuo ng alliances with other barangays. Kung malawak ang connection ng pamilya mo, ikaw na ang big boss energy. Ipinapakita ang pagpapahalaga sa kultura ng pagkakamag-anak sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya. So, pamilya is life noon pa man. Sa sinaunang Southeast Asia, ang pagkakamag-anak ay hindi lang relasyon. Ito ay kultura, respeto, at identidad. Makikita sa tradisyon, pamumuno, at araw-araw na buhay. Ibig sabihin, kapag may family ties, ito yung cultural pride. Ang pagkakamag-anak ay isang mahalagang aspeto sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya dahil ito ang nagbigay ng kakayahan sa mga malalaking angkan na manguna sa pamumuno. Sinabi dito, yung sinaunang Southeast Asia, kapag may angkan, mayroon kang authority. Kung malaki at makapangyarihan ang pamilya mo, mas may chance kayong mamuno. So, leadership starts with strong family ties. Sa pamamagitan ng pagkakamag-anak at mga alyansang nabuo sa pamamagitan ng kasal, ang mga pamilya ay nakakapagbuo ng mga poder at impluwensya sa politika. Dito, marriage is power play. Sa sinaunang Southeast Asia, hindi lang love life ang kasal. Ito'y strategy din para palakasin ang pamilya. Sa tulong ng pagkakamag-anak at alyansa, nakakabuo sila ng power at influence sa politika. Legit na ancient collab to. Halimbawa, ang mga datu sa sinaunang Pilipinas ay karaniwang nagmumula sa mga pamilyang may mataas na katayuan at may malalaking koneksyon sa komunidad. Ang datu, sila yung elite family representative. Sa sinaunang Pilipinas, ang datu ay kadalasang galing sa high status family. Mayaman, malawak ang koneksyon, respetado sa buong barangay. Kung boss ang angkan mo, ikaw na ang next leader. At eto pa, sa sinaunang lipunan, ang pagkakamag-anak ay isang sistema na nagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Ang mga malalaking pamilya o angkan ay nagtataguyod ng mga alyansa na nakakatulong sa kalakalan at sa pagbuo ng mga pagsasama sa mga komunidad. So dito, kapag mayroon kang malaking angkan, more allies, more trade, more connections. Sila ang nagbubuo ng strong ties between barangay at komunidad. Unity through family is power. Legit. Halimbawa, sa mga komunidad ng Timog Silangang Asya, ang mga alyansang ito ay nagiging basehan sa pakikipagtulungan sa mga kalapit na pook, lalo na sa mga kasal na mga datu at maharlikang pamilya upang magpatibay ng ugnayang pampolitika. Dito naman, kapag sinabing kasal, ito yung political power. Sa Southeast Asia noon, hindi lang romantic ang kasal, strategic din. Ang mga datu at royal fams ay nagpapakasal para palakasin ang ugnayan sa ibang lugar,
Ang resulta? Siyempre, marami na namang kaalyado at siyempre, more power. Yung love plus politics is equals to solid alliance. Tumungo naman tayo sa malalim na pagpapahalaga sa pagkakamag-anak sa kulturang Timog Silangang Asya. Hindi lang basta pamilya, lahat konektado at lahat mahalaga. Tara, silipin natin kung gaano kalalim ang halaga ng pagkakamag-anak sa kultura nila. So class, makinig kayong mabuti. Dito, ipinapakita ng bilateral kinship system sa Timog Silangang Asya ang mataas na pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Hindi tulad ng ibang rehiyon, ang pagkakaroon ng mga anak na babae ay hindi itinuturing na pabigat sa pamilya at madalas pa nga itong pinapahalagahan. Yung bilateral, ito yung gender equality goals. Sa Southeast Asia, pantay ang boys at girls sa pamilya. Hindi pabigat ang daughters. In fact, highly valued sila. Ibang level to kumpara sa ibang rehiyon. Respect and balance, the OG Southeast Asian way. Ang pag-aasawa ay isang mahalagang paraan ng pagpapalawak ng kultura ng pagkakamag-anak, kung saan ang pangapamilya ay nag-uugnay sa pamamagitan ng mga kasal na madalas ay may kasamang dowry or bigay kaya. Kaya't pinahahalagahan ang kababaihan sa mga lipunang may ganitong sistema. Siyempre, kapag may marriage, ito yung tinatawag na culture expander. Sa sinaunang Southeast Asia, ang kasal ay daan para palawakin ang kinship ties. May bigay kaya o dowry pa. Ito yung proof na pinapahalagahan ang kababaihan. Hindi lang love life yan mga bes. Cultural connection yan. Ang pagkakamag-anak sa sinaunang Timog Silangang Asya ay hindi lamang isang ugnayan ng dugo o kasal, kundi isang sistema na nagtataguyod ng kapangyarihan, alyansa, at mga pagpapahalaga sa bawat pamilya at komunidad. So, it is more than just blood ties. Sa sinaunang Southeast Asia, ang pagkakamag-anak ay power system. Hindi lang tutungkol sa dugo o kasal. It's about alliances, leadership, and shared values ng buong pamilya at komunidad. Ito yung foundation ng society. Ang mainland Timog Silangang Asya, halimbawa, ang Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, at Vietnam ay karaniwang may sistema ng patrilineal. Ito yung batay sa linya ng mga ama. O bilateral, kinikilala ang parehong linya ng mga magulang. Sa mainland Southeast Asia vibes, tulad nila, ang family system ay either patrilineal or focus sa father's side, or di kaya bilateral or equal love para kay mama at papa. Ito yung family and culture structure. May mga lipunan din na mayroong matrilineal na sistema, tulad ng mga Karen sa Myanmar. Ngunit, bihira ito. So, girl power ba ang hanap nyo? Meron din. May ilang lipunan sa Southeast Asia, like the Karen sa Myanmar, na may matrilineal system. Ang meaning nito, mama side ang basehan. Pero, ito ay rare. Still, slay si nanay sa pamana at apelyido. Insular Timog Silangang Asya. Sa Insular Timog Silangang Asya, halimbawa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Brunei, ang karaniwang sistema ng kinship ay bilateral, kung saan ang parehong linya ng ama at ina ay binibigyan ng pantay-pantay na halaga.
So dito, ito yung tumutukoy sa pagkilala ng tao sa magkaibang linya ng ama at ina bilang pantay na kahalagahan tulad ng mga ginagawa sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, mahalaga pareho ang mga kamag-anak sa side ni nanay at sa side ni tatay. Halimbawa, sa Minangkabau ng Indonesia, may matrilineal na sistema kung saan ang mga ari-arian at mana ay ipinasa sa mga babae. So, sa kultura ng Minangkabau ng Indonesia, ang mga kababaihan ang tagapagmana ng lupain at yaman. Kaya naman, sila ang may mahalagang papel sa lipunan. Let's G! Hands-on muna tayo. It's time to flex your skills. Huwag nang kabado, kaya natin to. Dumako naman tayo sa role-playing. Magpapakita ng ugnayan at tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya sa isang sinaunang komunidad. Maaaring i-pause ang video para sa activity na ito. I-flex na natin ang skills nyo. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Sa pamamagitan ng role-playing, paano mo ipapakita ang mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya? Ano ang papel ng ama, ina, anak, at iba pang miyembro? Maaari niyong i-pause ang slide na to upang makasagot. Paano mo ipapakita ang pagkakaroon ng ugnayan at respeto sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa role-playing activity batay sa mga tradisyon ng sinaunang Timog Silangang Asya? Anong mga aral o pagpapahalaga ang matututuhan ng bawat miyembro ng pamilya sa role-playing na nagpapakita ng kanilang mga tungkulin at relasyon sa isang sinaunang komunidad? Let's see kung master mo na talaga to. No pressure, basta enjoy lang. Check natin kung solid ka na dito. Paano nakaapekto ang sistemang pagkakamag-anak sa pamumuhay ng mga tao sa sinaunang Timog Silangang Asya? Sagutin mo nga, Mochi. Yes, ma'am. Nakakaapekto po ang sistemang pagkakamag-anak sa Timog Silangang Asya dahil ito ang naging basehan po ng pamumuno, pamana, at pagtutulungan sa komunidad po. Alright, very good, Mochi. So, punta na tayo sa next slide. What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Spill nyo na, mga Bessie. Let's hear your take. Anong halimbawa sa aralin ang pinaka-nakatulong sa iyo para mas maunawaan ang paksa? Sige nga, Luna Blocks. Ma'am, yung halimbawa po ng malaking pamilya na nagtutulungan po kasi doon ko po mas naintindihan kung gaano kahalaga ang pagkakaisa sa magkakamag-anak. Alright, very good. Next slide na tayo. Anong paraan ang nakatulong sa iyo upang matandaan ang kahulugan ng mga ito? Sige nga, Theo Beats. Anong sagot mo? Ma'am, nakatulong po sa akin yung paggamit po ng larawan at color coding. Mas madali pong natandaan yung kahulugan kasi may picture po at kulay. Alright, tumpak ang iyong sagot. Maraming salamat sa inyo. O diba? Solid talaga ang family is life vibe sa buong Timog Silangang Asya.
Hindi lang basta pamilya, may respeto, tulungan at malasakit. Sa kanila, ang bawat kamag-anak ay may papel. Kaya, next time na marinig mong close kami ni tita, gets mo na kung bakit importante yan sa kultura nila. Now, it's time to flex what you've learned. Hindi to para pahirapan. Chill lang. Check lang kung gaano ka nakasolid sa topic. Ready na ba kayo mga Bessie? Good luck!